Mind if I touch your wiener? Makikita ang isang driver ng tow truck na dumating sa bahay ni Maddie Barker para itow ang kanyang sasakyan. Lumabas si Maddie at sinubukang kumbinsihin si Gary, ngunit nasira ang diskarte niya nang biglang lumabas ang lalaking naka one-night stand niya. Tinangay ni Gary ang sasakyan sa kabila ng pagmamakaawa ni Maddie. Nag-rollerblade si Maddie para maabutan si Gary nang huminto ito para bumili ng almusal. Sinubukang ibaba ni Maddie ang sasakyan, ngunit nakakabit pa rin ang kotse sa truck. Kaya pilit niyang sinusubukang ibaba ito, pero nahuli siya ni Gary at itinaas muli ang sasakyan. Nauwi si Maddie sa kalaboso bilang resulta ng kanyang mga aksyon at sinabi rin sa kanya na marami siyang utang sa mga buwis, kaya nanganganib siyang mawalan ng bahay. Nagtatrabaho din si Maddie bilang bartender sa isang waterside place sa Montauk kung saan siya lumaki. Kasama niya ang kanyang kaibigang si Sarah at ang kanyang asawang si Jim. Habang break nila, ipinakita ni Sarah kay Maddie ang isang job listing mula sa isang mayamang pamilya na naghahanap ng isang tao na i-date ang kanilang anak bago siya tumuntong sa kolehiyo, at bilang kapalit, namimigay sila ng isang sasakyan. Napagtanto ni Maddie na ang ibig sabihin ng date ay sex, ngunit nagpasya pa din siyang sumama dito dahil mareremata na ang kanyang bahay. Dumating si Maddie sa nasabing address at nakilala ang mga magulang, sina Laird at Allison. Pinag-uusapan nila ang kanilang anak na si Percy na nakatakdang mag-college sa Princeton ngunit napakamahiyain at walang kaibigan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa kanyang silid sa paglalaro ng video games. Naghahanap sana sila ng isang taong mas malapit sa edad ni Percy, pero nakumbinsi sila ni Maddie na siya ang tamang babae para sa anak nila. Sinabi ni Laird at Allison kay Maddie na hindi dapat malaman ni Percy ang tungkol sa kanilang usapan. Sinabi ng mag-asawa kay Maddie na puntahan si Percy sa dog shelter kung saan nagtatrabaho si Percy. Nagsuot si Maddie ng sexing damit para akitin siya at nagkunwaring interesadong umampun ng aso. Ipinakita sa kanya ni Percy ang isang dating drug-sniffing police dog na natanggal sa trabaho dahil nalulong sa droga. Nagsimulang kabahan si Percy dahil sa pang-aakit ni Maddie sa kanya. Di na nakayanan ni Percy at nagpasyang umalis sa shelter ng maaga. Ngunit inalok siya ni Maddie na sumabay na lang pauwi gamit ang van. Nang dinala niya si Percy sa kanyang bahay, nakaramdam siyang kinikidnap siya at sinabuyan niya si Maddie ng pepper spray sa mukha. Ipinapaliwanag niya kay Percy na napupugian lang naman siya sa kanya. Sinabi ni Percy na mas gusto lang niya ng normal na date na sinang-ayunan naman ni Maddie. Kalaunan ay ibinalik ni Maddie ang van kina Jim at Sarah na sinasabi sa kanila na walang pag-asa itong si Percy. Dinala ni Maddie si Percy sa isang bar kung saan kilala niya ang waitress at binigyan siya ng Long Island iced tea. Isang lalaki na nagngangalang Travis ang lumapit sa kanila na tila nakadate ni Maddie noon. Ipinakita niya ang kanyang wedding ring at sinabi na ang pag-iwan ni Maddie sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya at binalaan si Percy na huwag ma-attach sa kanya. Kalaunan ay sumama si Percy kay Maddie sa beach para mag-skinny dipping. Habang siya ay nagdadalawang isip na gawin ito, hinikayat siya ni Maddie na sumama sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 lasing na kabataan ang nagpakita at ninakaw ang kanilang mga gamit at damit. Kaya't si Maddie ay lumabas mula sa tubig na ganap na hubot-hubad at nakipag-away sa 3 kabataan bago sila sumuko at ibinalik sa kanya ang kanilang mga gamit. Nang bumalik si Maddie sa tubig, sinabi ni Percy sa kanya na may mali sa kanya. Nagsimula siyang umalis at magmaneho, ngunit si Percy ay nakahubad pa rin at hinihiling na ibalik ang kanyang telepono. Nakita sila ng mga pulis at natatakot si Maddie na mawawalan siya ng lisensya kapag nahuli siya. Kaya mabilis siyang nagmaneho para malagpasan ang riles bago sila matamaan ng tren para makatakas sa mga pulis. Bumalik sila sa bahay ni Maddie para ituloy ang panghaakit sa kanya. Naglandian sila sa sala hanggang sa makakita siya ng pantal sa kanyang likod na iniuugnay niya sa pagkakabalisa. Nilagyan ni Maddie ng lotion ang kanyang likod nang magsimulang magkwento si Percy tungkol sa kanyang nakaraan, hanggang sa nag-open up na din si Maddie sa kaniya. Isang dating kaklase na nagngangalang Doug Kahn ang nagpakita sa bahay ni Maddie.
dahil isa na siyang realtor at gustong ibenta ang kanyang bahay sa buong halaga. Tinalikuran siya ni Maddie. Hiniling ni Percy kay Maddie na subukang muling mag-date. Pumunta sila sa isang arcade at nanalo ng malaking premyo bago ma-kick out dahil nang bubuli si Maddie ng ibang bata. Pumunta sila sa parola kung saan hiniling ni Percy kay Maddie na halikan siya at hinayaan niya ito kahit na medyo alanganin siya dito. Naikwento din ni Maddie sa kanya tungkol sa kung paano siya nanatili sa muntok at namuhay sa parehong bahay ng kanyang ina. Pagkatapos ay nakilala ni Maddie ang dating yaya ni Percy, si Jody. Pinaghihinalaan niya na may masamang balak si Maddie. Maya-maya pumunta sina Maddie at Percy sa isang magarbong restaurant bilang bahagi ng isang maliit na prom date dahil pareho silang hindi pumunta sa kanilang mga prom. Hinihikayat niya itong tumugtog ng piano pagkatapos niyang banggitin na marunong siyang tumugtog, kaya umakyat siya at tumugtog ng kantang Man-Eater na nagustuhan naman ng mga tao sa restaurant. Isang batang babae mula sa paaralan ni Percy, si Natalie, ay lumapit kay Percy para puriin siya sa kaniyang pagtatanghal at sinabi niyang papasok rin siya sa Princeton. Sumakay ng limo ang dalawa papunta sa party at hinanap ni Maddie si Percy. Sa loob ay may mga teenager na nag-iisip na masyado na siyang matanda para doon. Sa kalaunan ay natagpuan ni Maddie si Percy sa kama kasama si Natalie. Ngunit masama ang pakiramdam niya dahil sa kalasingan. Pinasukan niya si Percy hanggang sa pumasok ang mga magulang ng may-ari ng bahay para sabihin kay Maddie na kailangan niyang umalis. Sinubukan ni Percy na ipagtanggol siya at hindi sinasadyang nasuntok si Maddie sa lalamunan. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni Percy na handa siyang makipagtalik kay Maddie sa limo. Ngunit pagkatapos niyang sabihin sa kanya na mahal niya siya, napagtanto niyang lasing na siya at tumanggi itong gawin. Napansin ni Laird at Allison na si Percy ay tila mas confident. Gayunpaman, sinabi ni Percy sa kanila na hindi na siya pupunta sa Princeton dahil gusto niyang manatiling malapit kay Maddie. Tinawagan ni Allison si Maddie na nagsisimula ng magdalawang isip tungkol sa usapan. Sinabi sa kanya ni Laird na maaari pa din niyang makuha ang kotse kahit hindi na ipinagpatuloy ang relasyon. Sa kasamaang palad, si Percy ay nasa kotse ng kanyang magulang at narinig niya ang kanilang pag-uusap tungkol sa kasunduan ni Maddie at ng magulang niya. Pagkatapos ay lumabas siya kasama ang kanyang katrabaho na si Crispin upang ilabas ang Buick sa gubat para wasakin ito. Naghagis sila ng bato sa pedal ng gas at nabangga ito sa isang puno na nahulog sa ibabaw ng kotse. Nang bumalik si Percy sa bahay, sinabi niya na alam na niya ang tungkol sa lahat at ayaw na niyang makita si Maddie. Kalaunan ay dinala ni Gary ang wasak na sasakyan kay Maddie dahil nakapangalan na sa kanya ang Buick. Napipilitan siyang ipagpatuloy ang pag-Uber sa kanyang wasak na kotse habang si Percy ay bumalik sa pananatili sa kanyang silid at sa paglalaro ng video games. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text o tawag ni Maddie. Matapos makalikom si Maddie ng sapat na pera para ayusin ang kanyang sasakyan at mabayaran ang kanyang mga buwis, nagdiwang siya kasama sina Jim at Sarah. Ngunit ibinalita nila sa kanya na lilipat sila sa Florida para sa kapakanan ng kanilang anak. Nalaman ni Maddie na si Percy ay nasa isang Princeton event at pinuntahan niya ito. Tumanggi pa rin itong makipag-usap sa kanya kahit na sinusubukan nitong ipaliwanag ang sarili. Siya ay lumukso sa hood ng kanyang kotse tulad ng ginawa niya sa kanya. Nagmamaneho sila sa isang beach kung saan nasunog si Maddie mula sa isang barbecue grill at nag-crash sa dagat. Nagpanik siya at hinanap si Maddie bago sila maluha-luhang humingi ng tawad sa isa't isa. Sinabi ni Maddie na lilipat na siya sa California at masaya si Percy para sa kanya. Inayos ni Percy ang kanyang mga bag at nagpaalam kina Laird at Allison sa araw na nakatakda siyang pumunta sa Princeton. Dumating si Maddie upang ihatid siya roon bago siya pumunta sa California at sinurpresa siya sa pamamagitan ng pagpapakita na inampun niya si Milo. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.